Yan, good day mga kasolar, mga kabungang araw. Meron ako ngayon na i-unbox na 4 kilowatts hybrid on-off grid na inverter, Lumen 3. Ayan, gawan China pa rin yan. Talagang ang China na ngayon ang umarangkada sa mga technology. Ayan. Titingnan natin mga kabungang araw yung laman nito. Ayan. Ayan mga kabungang araw. Ang kasama nitong inverter ay itong manual. Yung guide niya. Yan, manual. And then itong cable, ginagamit ito sa network cable ang tawag, 1.6 meter. Pwede itong gamitin sa pagpaparallel kasi pwede itong mga kabungang araw iparallel itong inverter na to. And then screen para doon ito sa tagiliran, doon sa exhaust, dalawa. And then yung bracket, may kasama na rin na tornilyo. Yan, ano bang tawag dito? Expansion valve, hindi, expansion bolt. At saka ito city sensor. Yan, current transformer mga ka-DIY, mga kabungang araw, mga ka-solar, current transformer. Ayan, titingnan natin yung specification itong inverter. Ilalapag muna natin itong camera natin. Ayan mga kabungang araw, ang model nito is Santee 4.0 kilowatts-HP. Ayan, ang PV input startup voltage is 150 volts DC. Maximum PV input voltage ay 500 volt DC. MPPT input range ay 120 to 450 volts DC. Maximum PV input power, yan, 4,800 watts. May ilang panel yan na 620 watts, mga 7. Kung 600 watts na panel ay mga 8. Tapos maximum PV input current ay 15 ampere. Yan, ang isang panel mga ka-solar, mga kabungang araw, ang 500 to 630 watts ay naglalaro lamang sa 14 ampere. Kaya pasok na pasok dito. Pag naka-series, isi-series nyo yung 7 or 8 panel, depende na lang sa wattage. Basta pasok dito sa, at saka yung voltahe ng panel ay pasok dito sa maximum PV input voltage na 500 volt DC. Ayan, ang battery na naman dito na pwede ay battery type ay LiPo4 or lead acid, 48 volt DC. At DC input voltage range ay 40 to 60 volt DC. Maximum charge current ay 60 ampere configurable. Maximum discharge current ay 90 configurable. To pwedeng i-configure mga ka-solar. At ang AC input naman sa on-grid ay AC input output 220 to 230 volts to 30 volts AC.
Pwede niya i-configure, okay ito mga ka-solar. Output frequency ay 40 or 60 Hz. Yan, pwede i-select yung 50 or 60, configurable. Maximum input output rated power ay 4,000 watts. Ayan, pwede na rito ang dalawang aircon na tig 1.5 HP na inverter. Ayan, maximum bypass current ay 40 ampere. Ang shift time bypass in inverter ay 10 milliseconds. Ito sa battery or grid bypass. Kumbaga sa yung relay, ito yung relay. Yung paglipat ng relay sa battery or sa grid. Ayan, 10 milliseconds. Easy output, backup, feed to essential load. Ayan, maximum output power is 4,000 watts. Peak output power is 8,000 watts. Ayun, maximum output current 18 ampere. Ano ba yan? Ayan. Ang bigat nito, mga ka-solar art, ay 10.1 kilogram. Kaya pala medyo mabigat. Yan, ang ano naman ito, ang laki, size niya, length 307 millimeter by 134 by 466 millimeter. Ayan mga ka-DIY, mga ka-solar, mga kabungang araw. Ngayon, ito naman yung LCD, yung display. Ito mga ka-solar, mga kabungang araw, mga ka-DIY, hindi pa ito yung touch screen. Kasi nasa 4 kilowatts lang ito. Ang 6 kilowatts ay yun ang touch screen. Ayan mga ka-solar. Ngayon abangan nyo ang parameter settings nito. I-upload natin sa YouTube at sa Facebook, sa page natin. Okay. Ang ano pala nito mga ka-solar, mga kabungang araw, mga ka-DIY, ang tawag dito, ang wifi nito ay built-in. Diyan. Dito ilalagay yung, ito yung breaker niya, Dito naman, yung city sensor o current transformer. Diyan, ito yung BMS, punta doon sa battery. Ito yung remote city. Yan, wala tayo niyan. Ito naman sa parallel. Ayan, kung magpo-parallel kayo ng inverter. Input ng battery, positive, negative, at switch on off. And then grounding. Ayan, abangan na lang nito mga ka-solar, mga kabungang araw, mga ka-DIY kung paano ko ito i-configure at kung paano ko i-adjust yung parameter settings. Ayan, abangan na lang. Thank you. Ayan, idagdag ko lang mga ka-solar, mga kabungang araw, dahil binuksan ko na ito dito sa may puwitan niya. Ayan yung sa battery niya, yung lagayan ng battery. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, ito yung positive, ito yung negative. At dito naman yung input, AC output,
at PB, negative positive. Ayan. And then sa ilalim, mayroon siyang dalawang exhaust fan. Dahil hindi ko pa ito, ngayon ko pa lang masusubukan to, di ko alam ito kung pabuga ba ito, pahigop or may pabuga. Alin man dito sa dalawa na to. Ayan, then dito sa atin itatagilid. Ayan, kung nasisilip nyo, mayroong transformer, ang tawag yan, transformer at ilang piraso yan. Hindi natin pwede kasing buksan dahil silyado. Yan, nakasilyo pa yan. Mawawala yung warranty. Yun pala mga kasular, mga kabungang araw, ang warranty pala nito base doon sa supplier ko ay 3 years. Change unit yan mga kasular, mga kabungang araw. Kung nagkaroon ng problema, palit agad, hindi repair. Ito pala kanina yung screen na ipinakita ko. Dito yan sa gilid. Ayan, dyan ilalagay. May magnet yan. Ayan. Ayun. Para, kumbaga sa aircon, may filter siya. Hindi siya mapasukan ng alikabok. Mayroon naman screen dito. Medyo malalaki. Ayan. Kaya mayroon pa siyang paniguradong filter. Kabilaan yan mga ka-solar, mga kabungang araw. Dito rin sa kabila. Ayan. Okay.